Tapos ng SONA at maraming binitawang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad na rin kumilos ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga panawagan ng Pangulo. Pero bago yan, lumabas sa isang survey na kalahati ng mga Pilipino nagsabing sila ay nananatiling mahirap. Kausapin natin si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Jose Castro, magandang gabi po. Si George Cahiles, kasama si Ann Asis Carrillo sa Agenda Weekend. Yes, good evening, George. Good evening, Miss Ann. Well, unahin na po natin itong lumabas sa survey ng SWS. 49% o kalahati ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Well, unang-una, na bumaba siya slightly. Yes, pero syempre hindi naman matutuwa ang Pangulo niya na ganyan dahil ang gusto ng Pangulo talaga ay mas maiangat ang buhay ng mga Pilipino. At kaya nga niya pinagsusumikapan sa 3 taon na kanyang pagiging Pangulo, inuna niya talaga yung mga farmers. Makikita natin, di ba, inuna niya magpatay ng irrigation, magbigay ng mga machinery. At ito ngayon ay napapakinabangan na dahil gumaganda ang ani ng ating mga magsasaka at naibibigay na ng Pangulo ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa at sa mga ilang markets na nag-cater dito through LGU. Pangalawa, may mga programa sa edukasyon, pati yung sa TESDA, upang ang gusto ng Pangulo sa bawat pamilya ay may nakapagtapos kahit kolehiyo at ng vocational course. At pinapalawig pa rin niya ang internet, pati ang pagbibigay ng trabaho. Kasama na rito yung mga tupad beneficiaries. So itong mga programa ito ay kaugnay ito para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga kabataan na ngayon pa lang ay nag-aaral. At the same time, yung mga Pilipino na nagnanais magkaroon ng trabaho. Kaya every month may job fair na ginaganap para maibsan. Kapag may trabaho ka kasi hindi ka masyado mahihirapan maghanap ng trabaho. Kaya yun yung pinapalawig ng Pangulo. Dapat ikaw ay matuto, magkaroon ka ng magandang skills para hindi ka mahirap magkaroon ng trabaho. At pag may trabaho ka, may income ka, hindi ka masyado mahihirapan sa buhay. So yun yung iniisa-isa talaga ng Pangulo ngayon. Pero alam mo, Yusek, noong SONA, noong huling 2 SONA ng Pangulo, ay lengthily, diniscuss niya yung awareness niya tungkol sa walang silbi ang mga numero sa economic improvements kung hindi nararamdaman ng taong bayan. Ngayon po, he's midway to his term. Pero 49% pa rin yung mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. So hindi po ba mabagal ang aksyon ng pamahalaan hinggil dito? Sa tingin natin kung nababagalan ng iba, tandaan natin ang Pangulo ang nagtatrabaho. Umaaksyon palagi. Nakita naman natin, every other day, kung saan siya pumupunta, talagang pinapasinayaan niya ang dapat ng mga programa. So doon pa lang siguro dapat magkaroon tayo pa rin ng hope at pag-iisip na ang kinabukasan ng nakakarami sa atin ay gaganda. Yusek, matanong ko lang yung issue naman ng impeachment para malinaw yung panig ng palasyo. Ang iba nagsasabi dapat ituloy ang impeachment at may mga tutol dahil lalabag sa desisyon ng Korte Suprema. Ano po ang stand ng palasyo dito? Muli, ang Pangulo kasi ay sinabi na natin impeachable officer siya. So kung ano man ang usapan patungkol sa impeachment trial ng Vice Presidente, hindi siya makikialam dito dahil hindi magandang tingnan. Unang-una dahil siya ang Pangulo at sasabihin kapag siya nakialam dito, siya namumulitika. Pangalawa, trabaho na po ito ng Senado sa impeachment trial. So kung itutuloy nila ito, nasa kanila na po yan at nasa kanilang mandato po yan. At kung itutuloy nila yan, at panagutin na lang dapat ang managot. That's right, Yusek. No? On August 6, nakaschedule yung voting ng Senate for on the matter of adherence to the SC ruling. And yung Kamara naman po, the House will be filing a motion for reconsideration. Ano po ang reaction ng Malacanang dito? Muli, sabi naman ng Pangulo dyan ay maaari silang gumawa at magbigay na or mag-file ng anumang pleading, including the motion for reconsideration. But still, kung ano man ang magiging decision ng Supreme Court dyan, igagalang po natin. Well, Yusek, tumaas po yung ratings ng Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez. Ano po yung nakikita niyong dahilan sa pagtaas ng ratings na ito? Nakikita ng tao
kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Nakikita rin nila, sabi ko, I feel na di-depreciate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Well, speaking of, klaruhin po natin yan. Sino po ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trips? Alam niyo na yan kung sino. Well, anyway, let's talk about the flood control projects po. No? Na-identify na ho ba yung mga lugar kung saan ay masasabi nating talagang kontrobersyal at kailangan ng atensyon? Pinapakompleto pa po ng Pangulo ang mga listahan patungkol po dyan at lahat pong iyan ay kung makikita po na may anomalya, hindi po mag-atubili ang Pangulo na panagutin sila. Pero saan po ang kinukumpleto pa lang po. Pero Yusek, hanggang saan po aabot itong investigasyon na ito? Hanggang anong level? Ano pong ibig niyo sabihin, anong level? I mean, in terms of individuals, persons na involved dito sa mga problema sa flood control projects, aabot po ba yan sa secretary level? Depende po. Kung may makikita po, kahit kaadyado po yan, dapat mapanagot. Yusek, sino po ang mangunguna sa investigasyon on the DPWH flood control projects? Ang Makabayan Block po kasi nagsabi na conflict of interest kung ang DPWH ang magiging in charge nitong investigasyon na ito. So will there be a separate body to handle this investigation? Opo, ang DPWH lamang po ang may bibigyan ng listahan pero hindi po sila yung mangunguna sa pag-iimbestiga. Well, sa issue naman po ng mga missing sabongero, kontento naman po ba ang Pangulo sa ginagawang search and retrieval? Kasi may mga impormasyon na sa ginagawang investigasyon, kung may natatanggap na kayo dahil nagsampa na ng reklamo sa DOJ, ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero at sina Atong Anga, yung lumalabas na suspect. Your reaction, please. Yes po, kontento naman po ang nakikita pong pagtatrabaho ng DOJ, ng PNP, ng CIDG. So, ang nais lang naman po ng Pangulo ay maibigay ang hustisya sa mga nabiktima po ng mga na pamilya na nabiktima ng mga missing sabongeros. And briefly po, aalis na po ang Pangulo. Si Pangulong Ferdinand Marcos papuntang India sa Lunes. Sino po ba ang iiwanan niyang caretaker sa bansa? Ay, malamang po sa Lunes na po ito masasabi ng ating Pangulo. And speaking of pag-alis po, si Vice President Sara Duterte po ay nakaschedule ding magpunta sa Kuwait sa August 8. What can you say about that, ma'am? Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng world tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung pupuntahan niya. Wala pa po nasabi sa akin kung personal trip ito ulit. Pero ang nakapagtataka lang po, Yusek, no, as my final question to you, lagi po nilang sinasabi na inaaprobahan naman ng Office of the President ang kanyang pag-alis. So bakit po pinapayagan ng Pangulo ang pag-alis niya kung sinasabi niyo po na dapat ay nagtatrabaho siya? Kung kayo po ang tatanungin ko at sasabihin niyo na hindi dapat payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng mga supporter ng Vice Presidente? Sasabihin naman na ang freedom of movement niya ay hinahadlangan. Kung ganyan po ang gusto niya mangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya, yan po naman ay cargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Alright, maraming salamat at happy weekend po. PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Maraming salamat, George and Miss Anne. Nananatiling